Anong pinagkaiba ng Mormons, Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, and Protestants? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Now, gusto ko po nang batiin ng happy birthday si Rona May Benjamin. Hello po sa inyo. Happy birthday. And shout out kay John and Janiel Gayatina. Now, yung topic po natin ngayong araw ay tinatawag pong subordinationism. Wow! Ano ba yung subordinationism? Babasahin ko po muna ito to explain ko. And then, unawain natin paano ba ito makakapagpalakas sa ating pananampalataya. By the way, yung subordinationism, ito yung maling katuruan. Kailangan alam natin kung ano yan. Subordinationism is the false teaching that the Son is inferior to the Father in essence, being, or divinity. So, yung subordinationism po, marami pong mga religion ang naniniwala dyan. Na si Jesus ay mas mababa kesa sa Diyos Ama. This error denies the full deity of Christ, reducing Him to a lesser divine being rather than eternal and co-equal of God. Scripture, however, clearly teaches the eternal equality of the Father, Son, and Holy Spirit. While Christ in His incarnation willingly submitted to the Father's will in role and function, this does not mean He is lesser in being. The Son is, may babanggitin lang po ako, homoousios, of the same essence with the Father, equally God, eternal, and worthy of worship. Long time ago po, pinagtatalunan nila tong salitang homoousios. Pag nilagyan ko po yan ng I, tingnan nyo po, lagyan ko ng I, mali na po yan. Kailangan walang I. So, yun yung pinagdidebatihan nila long time ago sa church history. Pag sinabi kasi natin homoousios, ibig sabihin, Jesus is equal with the Father. Yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. Now, bago po tayo magpatuloy, pakita ko lang po sa inyo to. Jehovah's Witnesses, naniniwala sila na si Jesus is the highest creature. Hindi pa kapantay ng Diyos, pero mataas. Iglesia ni Cristo, Jesus is human. Okay? Less than God. Mormons, one of the three gods. Yung mga Mormons naman po, naniniwala sa maraming Diyos, Father, Son, and Holy Spirit. And in fact, kapag ikaw ay mabuting tao, righteous ka, pwede ka ring maging Diyos. So, yun po yung sa Mormons. Roman Catholic, Jesus is God-man. Trinity. Pareho po yung Protestant tsaka Roman Catholic. Jesus is God-man, Trinity. So, sabi po dito sa Hebrews chapter 1 verse 8 hanggang 9, 8-9. By the way, meron po akong pinost na video. Ang tinatalakay lang po ay Hebrews chapter 1 verse 8. Medyo mahaba-haba yatang video yon. Isang verse lang. Pero dito sa devotion natin ito, magbabasa tayo ng maraming mga verses. So, hindi ko na rin masyado ipapaliwanag kasi para mapagkasya natin yung oras. Hebrews 1 verse 8 hanggang 9. Sabi dito, but about the Son, He says, yung Son, si Jesus Christ, sabi ng Diyos Ama sa Kanya, your throne, O God, will last forever and ever. So, yung Diyos Ama, tinawag yung anak, si Jesus Christ, na God. Kaya po, ito po yung una nating puntos ngayong umaga. Sure ka na ba na si Jesus ay Diyos? Kasi ang daming mga religions, iba-iba yung paturuan kay Jesus Tanong ko sa'yo, sure ka na ba na si Jesus ay Diyos? So, isa pong pinagbabasihan natin yung unang-una. Biblical writers call Jesus God. No, balikan po natin itong Hebrews 1 mamaya. Biblical writers call Jesus God. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, for to us a child is born, to us a son is given. So, ipapanganak yung Messiah. Ito yung madalas na kinukot natin pag Christmas. Pero ang sabi po rito, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. So, ipapanganak, siya yung Wonderful Counselor, Everlasting Father or King, Prince of Peace. So, He is Mighty God. Ang linaw po nito. Tinawag siya ni Prophet Isaiah na Mighty God. Titus 2:13, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Sino ba daw si Jesus Christ? Siya daw yung great God and Savior. Kapag tinignan niyo po ito grammatically, tinatawag yung Granville-Sharp rule.
na itong great God and Savior ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ni Thomas, nung nag-resurrect si Jesus, nakita niya talaga muling nabuhay. Sabi niya, Thomas said to Jesus, "My Lord and my God." Tinawag siyang Panginoon at Diyos ni Thomas. Sabi naman ni Pedro, "To those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ." Si Jesus, siya yung Savior, siya rin yung God. 1 John chapter 5 verse 20. "We know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know him who is true, and we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life." Napakalinaw po. He is the true God. Sino daw? Si Jesus Christ. So, yun po yung una nating puntos. Napakadaming mga verses po, no, na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. So, that's number 1. Biblical writers call Jesus God. Pangalawa, God calls Jesus God and Lord. Si God mismo, tinawag si Jesus na God. Yan na po yung Hebrews chapter 1 verse 8. "But about the Son," Tagalog po, basahin natin, "Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos." So yung Diyos Ama, kinakausap yung anak. Tinawag ng Diyos Ama yung anak na Diyos din. "Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman." Sa verse 9, "Kaya't ang Diyos mo, ay binuhusan ka ng langis ng kagalakang higit pa sa iyong mga kasamahan." So, ito po ay yung Diyos nag-uusap, no? God the Father and God the Son. So, si God, tinawag si Jesus na God. At hindi lang po yon, si God, si Lord, tinawag niya si Jesus na Lord. Kaya sabi po rito sa Psalm 110 verse 1, "Sit at my right hand," the Lord says to my Lord. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Nag-uusap si Father, God the Father, and God the Son. "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Alam niyo po ba na itong verse na ito, Psalm 110 verse 1, lagi ko po sinasabi to, no? Favorite verse po ito ng mga New Testament writers. Lagi po nilang binabalikan yan. Kaya pag nagbasa ka ng New Testament, yung mga biblical writers sa New Testament, laging bumabalik sa Psalm 110 verse 1. Favorite nila yan, no? Yan yung most quoted verse in the Old Testament. Now, si Jesus Christ mismo, kinote yan, Psalm 110 verse 1. Kasi maraming hindi naniniwala sa kanya eh. Sabi po rito sa Mark chapter 12, makikita nyo rin po yan sa Matthew and sa Luke. Sinasabi po dyan, "While Jesus was teaching in the temple, he asked, 'Why do the teachers of the law say that the Messiah is the son of David?'" Bakit kayo naniniwala kayo na yung Messiah, si Jesus Christ, anak ni David? Tingnan niyo po yung tanong ni Jesus sa kanila. Binigyan sila ng matinding palaisipan. Tapos ibinalik ni Jesus sa kanila yung Psalm 110 verse 1. David himself is speaking by the Holy Spirit. So si David, habang kinumpose niya yung Psalm 110 verse 1, ito po, "The Lord says to my Lord." Sabi ni Jesus, hindi ba yung si David, sa pamamagitan ng Santong Espiritu, sabi niya, "The Lord said to my Lord"? Sino yung Lord na yan? Kaya ang tanong ni Jesus, David himself calls him Lord. How then can he be his son? So yun yung matinding tanong niya sa mga tao. Bakit tinatawag ni David na yung Messiah ay Lord? Ibig sabihin, Panginoon siya ni David. So matinding palaisipan yun sa kanila. Ang isang conclusion talaga niyan, si Jesus Christ yung kausap ng God the Father. Pangatlo po, Jesus is the second person of the Trinity. So we believe in one God in three persons. Sabi po rito sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. "The Lord our God, the Lord is one." So naniniwala po tayo na may isang Diyos lang. No, we believe in a Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Kaya po sa Bible, makikita niyo po, for example, Matthew 28:19, Father, Son, and Holy Spirit. Co-equal, pantay-pantay. And then 2 Corinthians 13:14, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all."
So, Father, Son, and Holy Spirit. 1 Peter chapter 1 and 2. God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ. We see God, the Spirit, and Jesus Christ. So, marami pa pong mga verses dito ang sinulat, no? Meron pa ako nakalimutan, ilalagay ko rin, itatype ko rin dyan mamaya. Pero gusto ko lang na maging sure kayo na yung pananampalataya natin, totoo at biblical. Yun po ang mahalaga. Kaya po bilang application natin, kung totoo talaga na si Jesus ay Diyos at hindi siya ordinaryong tao lang at lahat ng sinabi niya patungkol sa kanyang sarili at mga sinabi ng mga propeta at mga apostol patungkol kay Jesus, kung yun ay totoo, hindi ba dapat na ibigay natin yung buhay natin sa Panginoon without reservation? Point number 1, commit your life to Christ without reservation. Si Jesus, hindi siya kagaya ng ibang mga nagpapanggap dyan na Messiah o nagpapanggap na appointed Son of God o nagpapanggap na kung sino mang Kristo. Si Jesus yung totoong Diyos na nagkatawang tao. At dahil totoo siya, kung yung iba nga binibigay nila ng yung buhay nila sa bulaang propeta o bulaang Diyos o bulaang Kristo, todo yung bigay nila, buong buhay nila, resources nila binibigay. Why can't we give our all to the true Messiah, Jesus Christ? Number 2, invest your money and resources in Jesus' agenda. Kaya po tayo naghahanap buhay, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo may mga resources. Pag sinabi nating resources, hindi lang yan financial. Lakas mo, energy mo, ibibigay mo talaga sa agenda ni Jesus. Ano po yung agenda ni Jesus? Ang agenda po ni Jesus ay maraming taong makakilala sa Kanya. At lahat ng mga bansa, all the ethnic groups of the world will be discipled, madisipulo, mapangaralan ng Ebanghelyo, at sila rin ay maging kapwa natin sumasamba sa Panginoong Jesucristo. Yung resources natin, kaperahan natin, dapat dyan natin nilalagay kasi agenda yan ni Jesus. Pangatlo, use your time wisely in the service of Christ. Mahaba pa yung oras natin dito sa mundo, no? Relatively. Pero kung i-compare mo sa eternity, sobrang ikli na lang. Sobrang liit lang ng buhay natin. In any case, we have to use our time wisely in the service of Christ. Ikaw ba ay naglilingkod sa Panginoon? You have to answer that question. Kung totoo ang sinabi ni Jesus patungkol sa kanyang sarili at totoo ang sinabi ng mga apostol at mga biblical writers sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, anong ginagawa mo kay Kristo ngayon? Pinaglilingkuran mo ba siya? O basta kilala mo lang? And you're not doing anything about that truth. Mga kapatid, someday harap tayo sa Diyos. And I hope tayo po ay hindi, nagwaldas lang ng panahon at resources dito sa lupa. Hindi man lang natin nagamit yung pinagkaloob sa atin at pinagkatiwala sa atin ng Diyos para sa ating Panginoon at sa agenda ni Kristo. So, kaya po ginagawa natin itong daily devotion natin kahit na minsan, hindi po madali yung ganito. No? Pero salamat po sa inyo na nandyan lagi, nakasuporta. Ang Lord po ang magpala sa inyo. Kaya po ginagawa natin to kasi we have a goal na lahat ng devotion na ginagawa natin, na tutulungan natin yung mga tao na humakbang palapit sa Panginoong Jesucristo. One step closer to Jesus, sapat na yun. At yan po ang agenda ng ating Panginoon. Mas marami pa mga taong makakilala sa Kanya. Maraming mga taong di pa nakakilala sa Panginoon sa paligid mo, pamilya mo, pinsan mo, kapatid, nanay, tatay. Use your time wisely. Let them know who Jesus is. Para po sa ating discussion, knowing that Jesus is God, how would you invest your money and resources for Christ's agenda? Maraming kaparaanan po yan. Una, ilibre mo yung katrabaho mo ng dinner o kaya lunch, no? And talk about Jesus. Ilibre mo siya, magkape kayo, talk about Jesus. That's one of the ways, no? Alam niyo po, lahat po tayo missionary. At pinadala tayo ng Panginoon. Kung nasan ka man ngayon, diyan ka talaga dinala ng Panginoon to become His missionary. Tayo po yung manalangin. Lord God, I believe in your word that you have revealed yourself as one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Lord Jesus, I confess and praise you as fully God, equal with the Father from all eternity. Yet willing to humble yourself in obedience
for my salvation. Keep me free from error. Strengthen my faith in your truth. And help me feel with joy to worship you rightly. May my life honor your name in all I do. I believe in the Holy Spirit who is with me right now, transforming me into Christ-likeness. Lord God, I pray that my life be honoring to you. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Kung mayroon po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ay palam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.